Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. May isang babae na umiiyak habang nakasakay sa bus galing sa probinsya. Ngayon pa lang kasi mamimiss na niya ang kanyang inay at kapatid. Sumama siya sa kanilang kapitbahay na kumare ng kanyang inay. Mamamasukan siyang kasambahay sa pamilya Robles. Nandito rin kasi namamasukan sa Aling Vida. Huwag ka na umiyak, Sasha. Masasanay ka rin. Isipin mo na para ito sa pamilya mo. Ani ng matanda sa kanya. Salamat po, Aling Vida. Pagbubutihin ko po doon sa aking trabaho. Saan dito sa matanda? Nakarating na sila sa Maynila at sumakay sila sa jeep papunta sa mansyon ng mga Robles. Labis siyang namangha sa ganda ng bahay. Para itong palasyo sa kanyang paningin dahil sobrang laki nito. Tara na, Sasha. Pumasok na tayo para maipakilala kita kay Madam. Sabi ni Aling Vida sa kanya. Pagpasok nila ay may magandang babae ang sumalubong sa kanila. Vida? Kamusta ang bakasyon mo? Tanong ng senyora kay Aling Vida. Maayos naman po, senyora. At salamat po. Senyora, siya po pala si Sasha. Yung sinasabi ko po sa inyo na papasok dito bilang kasambahay. Pakilala sa kanya ni Aling Vida. Magandang araw po, senyora. Ako po si Sasha. Sasha Vista. Magiliw na pakilala nito sa senyora. Abay, napakaganda naman bata nito. Ilang taon ka na, Ineng? Tanong nito kay Sasha. 18 po, senyora. Kakagraduate ko lang po ng high school. Dahil hindi naman po ako makapag-college kaya namasukan na lang po ako dito para makatulong po sa aking inay. Magiliw na sabi nito sa ginang. Napakabata mo pa pala. Pagbutihan mo yung trabaho dito at mag-apply ka ng scholarship sa foundation namin. Baka sakaling makasama ka, kailangan mo lang kumuha ng pagsusulit doon. Sabi sa kanya ng senyora. Maraming thank you po talaga, senyora. May foundation kasi ang pamilya nila para sa mga batang hindi kayang makapag-aral pero matatalino. Inilunsad nila ito para makatulong sa kabataan. Mayaman ang pamilya Robles. Meron silang malls, hotels, mga resort at marami pang iba. Meron din silang 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Ito ay sila Daryl, Dylan at Dayan. Sa ngayon, si Dylan at ang ama nito ang nagmamanage ng negosyo nila dahil hinahayaan muna nila si Daryl sa pagtuturo dahil nangako naman ito na pagkatapos ng 5 years ay ito na ang mamamahala ng iba nilang negosyo. Si Dayan naman ay nag-aaral pa at first year college na ito sa pasukan. Vida, ikaw na bahala sa kanya. Ituro mo na lang ang dapat niyang malaman tungkol sa trabaho niya. Magpahinga na muna kayo at bukas na lang siya magsimula. Alam ko na napagod kayo sa biyahe. Saad ng senyora kay Vida. Opo, senyora, ako na po ang bahala sa kanya. Tara na, Sasha, ituturo ko sa iyo silid mo. Pagyaya niya kay Sasha. Ang laki ng mansyon, may 3 palapag ito at malawak din ito. Bawat nadadaanan niya ay ang gaganda ng disenyo. May malaking larawan sa living room, larawan nga ng pamilya Robles. Ang ganda at ang gagwapo nila pero nakuha ng isang lalaki ang pansin niya. Kahit medyo seryoso, ito hindi nabawasan ang kagwapuhan nitong taglay. Mukhang magkakaroon na siya ng crush. Namula din ang mukha niya, kaya nagtaka sa Aling Vida. Sasha, okay ka lang ba? Tanong ng ginang sa kanya. Opo, Aling Vida. Sagot niya dito. Nahiya naman siyang sabihin na humahanga siya sa isa sa mga boss niya at sa larawan pa. Ano kaya mukha nito sa personal? Naku, simula ngayon, nanay na lang itawag mo sa akin. Dahil lahat sila dito, ayun ang tawag nila sa akin. Tara na para makapagpahinga ka na. Dito sa lid mo. Lahat ng katulong dito ay may kanya-kanyang kwarto. Kompleto na rin ang lahat ng kakailanganin mo. Maraming salamat po, Nay. Sabay yakap niya sa matanda. Walang anuman, Sasha. Sige na, labas na ako. Nasa kabilang silid lang ako kapag kailangan mo ako. Bili nito sa kanya. Opo, sagot niya rito. Inikot niya ang buong kwarto. Maganda ito at maluwalas. Inilabas din niya ang kanyang cellphone. Tatawag kasi siya sa kanyang inay. Hello po, Inay. Kumusta na po kayo dyan? Kakarating lang po namin ni Aling Vida
At maayos naman po ako dito, inay. May sarili akong kwarto dito at nagpapahinga ako ngayon. Bukas na lang daw po ako magsisimula. Sabi ni Sasha sa kanyang ina. Mabuti naman kami, anak. Mag-iingat ka dyan, anak. Mamimiss ka namin ng kapatid mo. Mahal ka namin, anak. Wika nito sa kabilang linya. Opo, inay. Nag-iingat po ako palagi at namimiss ko po kayo. Mahal na mahal ko rin po kayo. Madamdaming saad nito sa inay niya. Hindi niya alam ang mangyayari bukas, pero susubukan niyang makasabay sa agos ng buhay dito sa Maynila. Ngayon pa na may inspirasyon siya, napaisip siya, kailan niya kaya ito makikita? Ano kaya mukha nito sa personal? Gwapo kaya ito katulad ng nasa larawan o mas higit na makisig sa personal? Sasha's Pulvia. Kinabukasan ay masaya ako naglilinis sa may hagdan habang pakanta-kanta pa ako. Maaga akong nagising dahil na rin ito ang unang araw ko bilang katulong dito sa mansyon ng mga Robles. Nagsimula ako sa baba maglinis hanggang paakyat. Mataas ang hagdan kaya napagod talaga ako sa paglinis dito. Umupo muna ako saglit dahil napagod ako. Mula sa taas ay tanaw ko ang buong living room. Minsan naiisip ko nakakatakot mag-isa dito dahil baka may multo. Takot pa naman ako sa multo. Kung ano-ano na tuloy ang na-imagine ko. Nagising lang ang diwa ko na may nagsalita sa likuran ko. Manang, kanina pa ako nagsasalita dito but you're not listening. Galit na sabi nito sa akin. Boses pa lang ang gwapo na pero gwapo din kaya kapag nakaharap ko na siya? Sino ba kasing manang ang sinasabi niya? Sino po bang manang ang sinasabi niyo? Tanong ko sa kanya sabay lingon ko sa likuran. Shit, ang pogi. Nalaki pa ang mata ko dahil siya yung nasa larawan sa baba. Kung gwapo na doon sa portrait, how come pa sa personal? Napasigaw akong bigla. Sa sobrang excitement ko ay muntikan pa akong mahulog sa hagdan. Buong akala ko ay dadiretso na ako sa baba pero hinila ako ng boss kong pogi. Salamat po. Sad ko sa kanya. Who are you? Kunot noong tanong niya sa akin. Hello po, ako po si Sasha. Sabi ko sa kanya pero lalong kumunot ang noo niya. So, you're new here, Manang? Tanong niya sa akin. Napangiwi naman ako dahil Manang ang tawag niya sa akin. Grabe naman po kayo sa Manang, sir. Bata pa po ako. 18 pa lang po ako. Paliwanag ko sa kanya. Tumaas ang kilay niya. Whatever. You look like one. Masungit na sabi niya sa akin. Napasimangot naman akong bigla sa sinabi niya. Wapo sana kaso masungit pala. Napatingin din ako sa sarili ko. Kung sa bagay tama naman siya, mukha nga akong Manang. Follow me. Sabi niya sa akin. Sumunod naman ako sa kanya. Yung akala kong masayang araw ay napalitan ng lungkot. Pumasok ito sa isang silid. Bigla naman akong kinabahan. Hindi ako pumapasok. Nanatili lang ako sa may pintuan. What are you waiting for, Manang? Masungit na tanong niya sa akin. Po? Kabadong tanong ko. Nakapamewang ito. I said, what are you waiting for? Linisin mo ng room ko. Utos niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil maglilinis lang pala ako. Okay po, kukunin ko lang po yung mga gamit panlinis. Paalam ko sa kanya. Asik nito sa akin. Mabilis akong bumaba para kunin ang mga gamit panlinis. Oh, Sasha, bakit nang mamandali ka? Tanong sa akin ni Nanay Vida. Kukuha lang po ako ng mga gamit na panlinis. Pinapalinisan po kasi ng masungit na lalaki yung silid niya. Sagot ko sa kanya. Sinong sungit? Siguro si Senyorito Daryl ang sinasabi mo. Mabait yun. Gano'n lang siyang magsalita. Professor din yun sa isang sikat na university. Sad niya sa akin. Ganun po ba? Sige po nanay, akit na po ako. Baka magalit po pag magtagal pa ako. Paalam ko dito. Sige, mabuti pa nga. Magmadali ka na, baka naghihintay na iyon. Saad ni Nanay Vida sa akin. Tumakbo akong paakyat sa hagdan. Hindi naman ako katangkaran kaya kahit bilisan ko ay matagal ako makakarating sa itaas. Sobrang taas din kasi ng hagdan. Buti, hindi nakakarayo sa senyora sa pag-akyat dito. Nang makarating ako sa silid niya ay hindi na ako kumatok. Binuksan ko na agad ito at bumungad sa akin ang nakatopless niyang katawan. Sus Maria Joseph! Patiling sabi ko sabay takip sa mata ko. Don't you know how to knock the door before you enter here? Galit na naman na tanong niya sa akin. Sorry po sir. Parang iiyak na ako sa lakas ng boses niya. Hindi ito sumagot. Ako naman ay nanatiling nakatayo at nakatakip pa rin ang palad ko sa mata ko. You can open your eyes now. Para namang ngayon ka lang nakakita ng lalaking nakahubad.
Sabi niya sa akin. Tinanggal ko naman ang takip sa mata ko. Nakasuot na ito ngayon ng t-shirt. Professor na pala ito pero sa tingin ko'y bata pa naman siya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng sobrang gwapong lalaki. Ngayon ko lang nalaman na may mga tao pala talagang pinagpala sa buhay, pati na sa mukha. Ano pang hinihintay mo? Start cleaning now! Masungit na utos dito sa akin. Hindi ba siya marunong magsalita nang hindi siya nagsusungit? Salamat ka't gwapo ka. Ani ko sa isipan ko. Hindi na ako sumagot sa kanya. Pinili ko na lang na manahimik at sinimulan ng paglilinis. Nakabihis na ito pero bakit hanggang ngayon hindi pa ito umaalis? Nakaupo lang ito sa couch habang may tinitingnan sa phone niya. O baka naman binabantayan niya ako. Naku, wala naman akong kukunin dito. Kahit na mahirap kami, tinuruan naman ako ni nanay na masama ang magnakaw. Nailang tuloy ako pero pinilit ko pa rin ayusin ang ginagawa ko. Naglakad akong palabas pero nagsalita ito. Where are you going? Kukuha lang po ako ng pamalit na sapin sa kama niyo. Sagot ko sa kanya. Okay. Tipid na sagot nito. Lumabas naman ako at pumunta sa storage room. Itinuro na kasi sa akin kahapon ni Nanay Vida ang silid. Lagi niyang bili na kapag naglilinis ng silid ay palaging papalitan ng mga bedsheet. Pagbalik ko ay nakaupo pa rin ito sa upuan. Ako na may bumalik sa ginagawa ko. Nakakabingi ang katahimikan. Kung siguro ako lang mag-isa dito ay kumakanta na ako. Nang matapos ako sa kamay, pumunta na ako sa banyo para doon naman maglinis. Ang ganda naman ng banyo nila at ang laki. Parang 2 sukat na ng kwarto ko sa probinsya. Hindi ko alam kung nandyan pa ba ang boss ko na masungit pero bahala siya. Ayoko din siyang kausapin, baka dumugo pa ang ilong ko. Halos kasi Ingles ang salita niya. Saka na kami mag-usap kapag hindi na siya masungit. Wapo nga, masungit naman. Wala sa sariling sabi ko. Who's masungit? Tanong nito sa likuran ko. Ay, nakakagulat naman kayo, sir. Gulat na sabi ko sa kanya. May sinabi po ba ako? Tanong ko sa kanya. Yes, I heard you. Sabi niya. Baka nagkamali lang po kayo. Wala naman po ako sinasabi dito. Maang-maangan ko sa kanya. Here. Sabi niya sabay hagi sa akin ang t-shirt niya. Put it on because your shirt is wet. Nahiya naman ako dahil tama siya. Basang-basa na ako ng pawis. Naku sir, huwag na po. Nahiyang sabi ko. Okay fine. Bahala ka kung ayaw mo. Sabi niya sa akin sabay alis. Napabuntong hininga na lang ako. Napakasungit talaga. Nakahinga ko ng maluwag nang wala na iyong masungit na iyon paglabas ko sa banyo. Isunod ko na lang ang damit na ibinigay niya sa akin. Ngayon pa ba ako mag-iinarte? Basang-basa na yung blouse ko. Lalaban ko na lang pagbalik ko para hindi naman nakakahiya. Sumapit ang buong maghapon pero kahit na anino ng masungit na senyorito ay hindi ko na nakita. Pabor na din iyon sa akin dahil na walang bigla ang crush na nararamdaman ko kahapon. Dinner time na kaya tumulong ako. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas sa kusina para dalhin ang juice. Nakatingin sa akin ang masungit na lalaking gwapo na ngayon ay pangit na sa paningin ko. Nakatingin din sa akin yung isa pang lalaki na ubod ng gwapo. Nakangiti ito sa akin. Mamiti naman ako dahil ayoko ring maging bastos. Manang, what are you waiting for? Tanong ng masungit na lalaki habang nakatingin sa akin. Yes po. Senyorito Daryl, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Nanay Vida. I'm not referring to you, Manang. It's her, the new maid. Saan niya? Sabay turo sa akin. Narinig ko naman ang pagtawa nung Dylan, pati na si Senyorita Dayan. Hindi rin nakaligtas sa akin ang munting tawanan ng mga kasama ko. Bigla ako nakaramdam ng hiya kaya yumuko na lang ako. Stop that, Daryl. Sabay sa kanya ni Senyora. She's just 18 years old. Why are you calling her Manang? She look like Manang. Sagot niya kay Senyora. You know what, Kuya Daryl? Sarsha is a gorgeous Manang. Right, Kuya Dylan? Tanong ni Dayan kay Dylan. Yep. Tipid na sagot nito na may halong pagkautal. Hindi ko pa nasasalin ng baso niya dahil inagaw na sa akin ng pitchil. Nagulat naman ang lahat doon. Siya na mismo nagsalin sa baso niya at uminom na siya. Pagkatapos ay tumayo ito at lumabas sa dining room. Sasha, pasensya ka na. Ganyan talaga ang panganay ko. Ngayon lang ulit yan sumabay sa amin mag-dinner. Sabi sa akin ni Senyora. Okay lang po. Totoo naman po sinabi niya. Sagot ko sa kanya. Mamiti naman ito sa akin. Sa tingin ko mabait din itong si Dayan. Same age lang kami at ang ganda-ganda din niya. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na namin ang hapagkainan.
Ako na rin na nagpresenta maghugas ng pinagkainan. Umalis na mga kasama ko at ako na lang mag-isa dito sa kusina. Tahimik ako at maingat sa paghuhugas ng pinggan. Tumayo ang mga balahibo ko. Baka may multo kasi at parang may nakatingin sa akin. Nagmadali na ako sa ginagawa ko. Nang matapos ako'y kukuha ko ng pamunas kaya lumingon na ako. Sus Maria Josep! Ay, kuwapang multo! Biglang bulalas ko. Sagot niya sa akin sabay labas sa kusina. Ay, nakakainis naman. May mga trip talaga siya na hindi ko maintindihan. Kausap ko sa sarili ko. Pinapatuloy ko na lang ang pagpupunas ng mga kubyertos. Nang lumabas ako sa kusina, ipababa na ang masungit na manong. Fresh na fresh ang manong niyo. Hindi ko na lang siya pinansin at dumaradyo na ako sa kwarto ko. Humiga ako sa malambot na kama. Nakakapagod ang araw na ito. Thank you Lord kasi nakasurvive ako. Bukas po ulit. Wika ako sa sarili ko. Hindi ako pagod sa pagtatrabaho pero sa ugali ni Manong, oo, napakasuplado talaga. Siguro natatakot sa kanya mga students niya. Kapag pala rin ako makapasok doon sa sinasabi ni Senyora, sana naman hindi ko siya maging guro. Baka ibagsak niya ako sa klase niya. Hindi na ako nakapagpalit ng damit dahil nakatulog na ako. Nagulat ako madaling araw may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Kumakapakapapa ako ng ilaw dahil patay iyon. Wala sa sariling binuksan ko ang pinto habang nakapikit pa rin ang mga mata ko. Are you still sleeping, Manang? Tanong ng kumato kaya nagising agad ang diwa ko dahil kilalang kilala ko ang boses na iyon. May pag-uutos po ba kayo, senyorito? Tanong ko sa kanya habang nakayuko. Hindi ito sumagot at umalis na lang. Yan na ba yun? Pagkatapos niya akong gisingin, aalis na lang siya. Sinis ko'y pumasok na ako at sinara ang pintuan. Sinimulan talaga niya ang araw ko. Nakiga lang ako sa kama ko. Ang sosyal talaga dito kasi ang mga kutsyon dito ay ang lalambot. Hindi ako makatulog. Wala naman akong naisip gawin kasi yung phone ko hindi naman Android. Bibili na lang ako kapag nakaluwag-luwag ako. Bumangon na ako ng 6:00 ng umaga. Kagaya ng ginawa ko kahapon ay naglinis ulit ako sa hagdanan. Yun din ang niate sa akin ni Nanay Vida dahil ako daw ang pinakabata at kung okay lang daw sa akin. Yung iba kasi may mga edad na rin ito at may mga asawa na. Sumasakit na raw kasi ang mga tuhod nila. Wala namang problema sa akin. Dahil mali ang ginawa ko kahapon, ngayon ay magsisimula ako sa taas. Good morning, Sasha. Bati sa akin ni Senyorito Dylan. Ang gwapo niya, sobra tapos palangiti pa. Good morning din po, Senyorito. Nakangiting sabi ko. Nakakahiya naman dumaan, Sasha. Pagbibiro niya. Naku, Senyorito, upo kayong ganyan. Pwede ko namang linisin ulit at saka saan ka dadaan kung hindi dito? Saad ko sa kanya. I can use elevator. Sagot niya. Wow, ganoon pala dito? Manghang sabi ko. Bumaba ito at ginulo ang buhok ko. Ang cute mo talaga. Be careful sa paglilinis dito, baka mahulog ka. Sa puso ko. Sabi niya sa akin. Po? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko kasi mawari kung biro ba niya iyon. Tawa lang ang naging sagot niya sa akin. Nagulat na lang kami nang dumaan sa tabi namin si Manong Daryl. Yung mukha niya para na naman pinagsakluban ng langit at lupa. Nabigla ako nang tumawa sa Senyorito Dylan. Don't mind him. Masasanay ka din sa kanya. Paalala niya sa akin. Mauna na ako sa iyo, Sasha. Baka malate na ako sa office. Paalam niya sa akin. Ingat po kayo, Senyorito. Sabi ko sa kanya. Umalis na ito kaya tinapos ko ng ginagawa ko. Sasha, tawag sa akin ni Nanay Vida. Bakit po, Nanay? Tanong ko sa kanya. Simula ngayon ikaw na maglilinis ng silid ni Senyorito Daryl. Anya sa akin. Sige po, Nay. Tatapusin ko lang po ito. Saad ko sa kanya. Ito palang uniform mo. Ngayon ko lang kasi naasikaso. Pasensya ka na kung napagkatuwaan ka kagabi, anak. Anya sa akin. Okay lang po yun, Nanay. Totoo naman ang sinabi niya. Tumatawang sabi ko. Mabuti naman kung ganoon. Nakangiting sabi ni Nanay Vida. Nagpaalam na ito para pumunta sa kusina. Ako naman ay tinapos na ang gawa ko dahil aakyat pa ako sa silid ni Manong. Sana naman wala ito mamaya. Stress pa naman ako sa kasungitan niya. Pagkatapos ko sa hagdanan ay umakyat na ako sa kwarto niya. Nagsimula na rin ako maglinis. Ewan ko ba malinis pa naman pero kailangan ba na araw-araw maglilinis? Pero ganoon siguro talaga kapag mayaman. Nakita ko ang damit na binigay ni Nanay. Pumasok ako sa banyo para maglinis pero dinala ko ang damit. Inubad ko ang damit ko na pangmanang at isunuot ko ang uniform. Kasya-kasya sa akin ang damit.
18 pa lang ako pero dalagan-dalaga na ako. Hindi siya umabot sa tuhod ko. Maiksi sa akin kahit na hindi naman ako katangkaran. Pagkatapos ko sa banyo maglinis ay lumabas na ako. Nagulat pa ako dahil nakatayo lang naman ang masungit na manong sa tapat ng pinto. Napahawak pa ako sa dibdib ko dahil sa gulat. Ay manong kan masungit! Hindi ko mapigilang sabihin. Kumunot ang noo niya sa sinabi ko. Sorry po sir, nagulat lang po ako. Kabadong sabi ko. I don't care. Sabi niya. What are you wearing? Tanong niya sa akin. Damit po. Sagot ko sa kanya. Alam ko na damit yan, pero bakit ganyan ang suot mo? Are you seducing me? Tanong niya sa akin. Huh? Anong seducing me ang sinasabi niyo, sir? Ito kasi ang binigay ni Manang na uniform ko daw po. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ito sumagot at inirapan lang ako. Ang sungit talaga. Sana dumating yung araw na makakapagtaray din ako sa kanya. Inayos ko na mga damit at bala ko na lumabas dahil tapos na ako maglinis. Where do you think you're going? Biglang tanong sa akin ni Daryl. Manong. Lalabas na po, tapos na po kasi ako maglinis. Magalang na sagot ko sa kanya. You're not done yet because you need to arrange my closet. Walang kangiti-ngiti niyang sabi. Para hindi madagdagan ng inis ko sa kanya, sumunod na lang ako. Grabe, ang laki ng closet niya. Kung namangha ako sa banyo niya dahil malaki, mas malaki ito dahil punong-puno ng mga gamit niya. You want to stand there all day? Pukaw niya sa atensyon ko. Ano po ba dapat kong gawin? Tanong ko sa kanya kasi nakita ko na maayos naman ang lahat ng gamit. I don't like the arrangements. So do whatever you want. But make sure na hindi ako mahirapang maghanap ng mga kailangan ko. Sabi niya. Sigurado po ba talaga kayo dyan? Nag-aalangan na tanong ko. Hindi ko iuutos sa'yo kung hindi ako sigurado. Masungit na sagot niya. Oh, nagtatagalog naman po pala kayo. Sana ganyan kayo palagi para hindi ako mahirapan na makapag-usap sa inyo. Wala sa sariling sabi ko. When you're in college, you have to learn English. Kaya dapat ngayon palang masanay ka na. Sabi niya sa akin. Hindi naman po sigurado kung makakapag-kolehiyo ako. Malungkot na sabi ko. Ay, gotta go. Bahala ka na dyan. Paalam niya sa akin. Kita mo, panira siya sa moment ko. Magdadrama na ako eh. Kainis naman, makapag-ayos na nga lang. Kausap ko sa sarili ko. Natutuwa ako mag-ayos ng gamit niya. Ang bango ng mga damit niya. Inayos ko na lang iyon sa kulay para hindi siya mahirapan. Masaya ako nagliligpit. May pakanta-kanta na ako. Para tuloy ako nagko-concert dito sa loob ng walk-in closet niya. Nagulat ako nang may pumalakpak. Wow, ang galing mo namang kumanta, Sasha. Sabi sa akin ni Senyorita Diane. Nakakaya naman po. Pasensya po, hindi ko po alam nandyan kayo. Sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Okay lang. Hinanap talaga kita kasi gusto kitang makakwentuhan. Magkasing edad lang pala tayo. Sabi niya sa akin. Naku, senyorita, baka hindi po tayo magkaintindihan. Hindi po ako sanay mag-Ingles. Sad ko sa kanya. Tumawa naman ito sa sinabi ko. Eh di, magtatagalog ako. Marunong naman ako eh. Nakangusong sabi niya. Ayos lang ba sa'yo nakausapin ng katulong na kagaya ko? Naiyang tanong ko sa kanya. Oo naman, mas gusto ko kasi wala akong friends. Lahat sila ayaw sa akin. Malungkot na sabi niya. Ha? Bakit naman eh, mabait ka naman? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Basta, ayaw nila sa akin. Kaya simula ngayon tayo nalang magkaibigan ha. By the way, ano palang course na kukunin mo? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam kung mag-aaral ba ako eh.